Praise the Lord. So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 5, day 3. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Exodus 31:13. Speak also to the children of Israel, saying, You shall surely keep my Sabbaths, for it is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am Jehovah who sanctifies you. Genesis 2:2. And on the seventh day, God finished his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Amen. So anong topic natin ngayon? So obviously, ang topic natin ngayon ay Sabbath. At maganda itong discussion na ito. Mapakinggan natin kung ano ang pagtuturo ng ministeryo tungkol dito. Sapagkat ang Sabbath ay medyo controversial ito. At pinagmumulan din ng debate sa spiritual world sa panahon na ito. Kung tutusin, meron pang ang grupo na Seventh-day Adventist, talagang mga Sabadista yan. So ano nga ba ang tamang pagtuturo tungkol sa Sabbath? Ang iba sabi, dapat hindi na i-keep yan sa New Testament. Pero malakas na grupo, itong Seventh-day Adventist, talagang ginagawa nila yan. At ang Sabbath sa kanila ay yung Sabado. Yung Sabado. So tuwing Sabado, hindi sila nag-work. At hindi sila tumatanggap ng anumang work pag Sabado. So ngayon, tignan natin kung ano ang pagtuturo ng ministeryo tungkol dito upang makatanggap tayo ng liwanag mula sa Panginoon. Kaya, pag-aralan natin mabuti ito. Amen. Amen. So mga kapatid, magbabasa na ako. In Exodus 31:12-17, after a long record concerning the building up of God's dwelling place, there is a repetition of the commandment to keep the Sabbaths. We need to find why. It is repeated after the record concerning the full revelation of God's dwelling place. Amen. So dito tayo nag-umpisa. So dito sinasabi niya, yung Exodus 31:12-17, ang Sabat ay muling binanggit sa Exodus 31:13. So ibig sabihin, merong isang nagdaang panahon na itong Sabat hindi na masyadong pinag-usapan sa Biblia at hindi na rin masyadong binanggit sa mga Israelites. Subalit, pagkaraan ng mahabang panahon tungkol sa pagtatayo sa pinananahan ng lugar ng Diyos, ito ay muling binanggit. Sapagkat ang Sabat ay isang kautusan na kung saan nag-uutos na ito ay isagawa. Okay? Pero ito, dito sinasabi sa atin, medyo matagal na panahon hindi siya binanggit. Pero nung ang pinananahan ng lugar ng Diyos ay sinagawa o sinasagawa na, yung panahon na sinasagawa siya, muling binuhay yung record ng Sabat. Okay. So, medyo may kinalaman siya doon sa pagtatayo ng pinananahan ng lugar ng Diyos. When Jehovah called Moses to go up to the mountain, Jehovah first gave Moses the law. Then he gave Moses the revelation concerning the building up of his dwelling place on earth. In this section, we see the design of the tabernacle and its furniture and a full revelation concerning the priesthood. There is also a record concerning the building of the tabernacle. After all of this, Jehovah repeated the requirement related to keeping the Sabbath. So kasabay siya nung
panahon na naghahanda sila para sa pagtatayo ng tabernakulo. At yan din yung panahon na si Moses ay abala sa paghahanda ng mga material. No? At ang pahayag tungkol sa tabernakulo ay binigay ng Diyos kay Moses. Paano itayo ito? Kumbaga sa ano yung blueprint ng pagtatayo. Binigay din niya kay Moses. At hindi lang yan, pati yung prinsipyo ng priesthood. Ang priesthood, ito naman yung gawain sa tabernakulo na isa sa gawa ng mga saserdote. At dinagdag dito na nung binigay yung mga record tungkol sa pagtatayo ng tabernakulo, sinama rin ng Diyos yung pag-aatas na isagawa yung Sabat. So yun yung mga ilang background kung paano pumasok uli sa eksena yung Sabat. So ang ibig sabihin nito, matagal na panahon hindi masyadong binigyan ng pansin itong Sabat. Sapagat ito ay binigay binanggit una pagkatapos ng creation sa Genesis. So pagkatapos niyan, parang wala na, hindi na siya masyadong binabanggit. Tapos nung binigay ng Panginoon yung kautusan kay Moses at yung mga prinsipyo o pamamaraan o plano paano itayo yung tabernakulo, binigay din ng Diyos ito. Kaya yung Sabat, napasama siya sa commandments. Napasama siya sa commandments. Amen. The fact that this insertion concerning the Sabbath follows the charge for the building work of the tabernacle indicates that Jehovah was telling these builders, these workers, to learn how to rest with Him. Ayun pala. Oo. Kaya ibinigay ito. Kasi magkakaroon ng work. Ano yung work? Itatayo yung tabernakulo. Okay. At dahil magkakaroon ng work, at yung work ay para sa pagtatayo ng tabernakulo, so pinaalala ng Diyos na itong mga workers na gagawa ng tabernakulo ay dapat magpahinga. Pero mapapansin nyo, nung binanggit dito yung pahinga, ang sinabi niya ay rest with Him. Magpahinga kasama ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi rin ordinaryong rest ito. Hindi rin ordinaryong rest ito. Nang ibig sabihin, kung ikaw ay magpapahinga, dapat ang kapahingahan mo ay ang Panginoon. Di ba? So, medyo hindi siya physical lang. May halong physical, pero binabanggit sa atin, ang physical rest sa pagsasagawa ng Sabat ay kapahingahan kasama ang Panginoon o kapahingahan sa Panginoon, in Him. Amen. They should not work and forget about resting with the Lord. Therefore, in charging them to do the work of building His dwelling place, Jehovah reminded them that as they work for Him, they should learn how to rest with Him. How to rest with Him. If we only know how to work for the Lord, but do not know how to rest with Him, we are acting contrary to the divine principle. Amen. Pero alalahanin natin, ang work dito, hindi rin ordinaryong work. Ito ay work ng pagtatayo ng pinananahan ng lugar ng Diyos. Yan ay ang tabernakulo. At sa pagsasagawa nitong ganitong uri ng work, gusto ng Diyos na merong panahon para magpahinga yung mga tao. At ang kanilang kapahingahan ay kasama siya o nasa Kanya. Work for the tabernacle, itayo yung tabernakulo. Okay. At ang tinatayo nila rito ay pinananahan ng lugar ng Diyos. At itong mga builder na nagtatayo, dapat magpahinga din sila. At ang kanilang kapahingahan ay
with the Lord or in the Lord. Di ba? Parang pareho rin tayo ngayon eh. Di ba? Alam mo tayo, ano bang ginagawa natin? Nagtatayo tayo ng eklesiya. Ang eklesiya ay ang tabernakulo sa kapanahunan na ito. Ang eklesiya ay ang pinananahan ng lugar ng Diyos. Busy rin tayo. No? Sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Pero ang church, no, sinabi ni Paul, ang ating mga pagdurusa ay dahil sa pagtatayo ng eklesiya. So, tayo ay co-worker ng Diyos ngayon na nagtatayo ng eklesiya. At pwede natin sabihin, dapat ma-apply din to. Habang nag-serve tayo, nagpapahinga din tayo sa Panginoon. So, huwag kang sobrang pagod. Magpahinga ka rin sa Panginoon. Ang rest natin ay sa Panginoon. Amen. So, today's reading na ako. The principle of the Sabbath is not a matter of the day on which it is observed. O ito, tinuro ng ministeryo. Yung principle of Sabbath. No? So, binanggit niya ang Sabbath ay principle. kaya ako matalas yung mata ko sa mga sinasabi ng ministeryo eh. Kasi yung mga nagsasagawa ng Sabbath ngayon, principle of rest sila. Talagang physical rest yan. Pero ang Sabbath ay principle of Sabbath. At sinabi niya, hindi naman siya mahalaga sa panahon na ito kung anong araw mo siya gagawin. So, hindi na siya araw. Kasi New Testament na eh. No, New Testament na tayo. At sa bagong tipan, hindi na rin ito panahon ng kautusan. Pero yung prinsipyo ng Sabat, nandyan pa rin. Ano yan? Rest in the Lord. Pero hindi naman siya bound ng Sabado o anong araw o ano. Kundi wala na tayo sa ganun. Pero yung principle of Sabbath, yung magpahinga sa Panginoon, andyan pa din. So, yan ang pagtuturo na gusto natin marinig. Amen. The principle of Sabbath is that working with the Lord requires that we learn how to rest with Him. Amen. So, malinaw ito. Working with the Lord or serving the Lord requires that we rest in Him. So, ang tanong, kailan ka ba nagpapahinga habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon? Kailan mo ginagawa yan? So, ang tama, habang ginagawa mo ang paglilingkod mo sa Panginoon, nagpapahinga ka sa Kanya. At yan ay ang kapahingahan sa loob ng ating espiritu. Kasi ang Sabat sa New Testament, si Lord na eh. Si Lord na ang Sabat sa New Testament. At pwede tayo magpahinga sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging kaisa niya. Nagsasalamuha sa Kanya. Di ba? Nakikipag-communicate sa Panginoon habang may ginagawa. Kinakausap ang Panginoon. Na nananatili sa Espiritu. Yan, rest yan. Yan ay rest. Yan ay pagsasagawa ng Sabat. Amen. Some may think that the significance of the Sabbath is merely to cease from work. This is not the real meaning of the Sabbaths in the Bible. The Bible emphasizes the fact that God rested on the Sabbath day. Amen. So, ito na naman, malinaw na tip na naman to, na sinasabi sa atin ng ministeryo. Yung Sabbath daw, hindi naman tigilan yung work. So, hindi siya tigilan yung work. Okay, hindi yan ang totoong kahulugan ng Sabbath. Hindi yan. Kasi ang Sabbath sa Panginoon ay sinagawa niya sa pamamagitan ng kanyang pagpapahinga. Dahil natapos na yung work niya, nagpahinga siya. So, yun yung Sabbath na pinakita ng Panginoon. Pero sa atin naman,
Okay, sa atin naman, hindi naman sinasabi na tumigil ka ng work mo, magpahinga ka rin. Hindi. Kundi makiisa tayo sa Panginoon habang gumagawa tayo. So, dalawang bagay ang nangyayari sa atin. Sa isang banda, busy ka. Okay. Sa kabilang banda, you are at rest. Sapagat ang Sabat ngayon ay to rest with the Lord and in the Lord. So, Brother Danny, paano ka nagpapahinga? Busy talaga ako. Sabi ko ginagawa. Pero habang gumagawa ako, palagi kong sinisikap na ako ay nasa Panginoon. Kaya gumagawa sa isang banda sa panlabas, nagpapahinga sa loob. Ang aking kaluluwa ay nagpapahinga sa Panginoon. Wala. Minsan lang, yung katawan napapagod. Napapagod siya. Pero, bagamat napapagod ang katawan, hindi naboboard. Kasi ang soul natin ay nag-i-enjoy sa Panginoon. Kaya, yan ang totoong pahinga. Hindi yung tigilan mo yung work mo. Huwag mo sabihin sa tao, tama na yan, busy-busy ka, magsabat ka naman. Ang ibig sabihin, tigilan mo na yan, magpahinga ka na. Hindi. So, real Sabbath is to rest in the Lord. Amen. Amen. According to the book of Genesis, okay, so ito yung origin ng Sabbath sa Genesis. To God, the Sabbath is the seventh day, but to man, it is the first day. In 6 days, God created the heavens, the earth, and everything necessary for man to exist for the fulfillment of God's purpose. After all things were made, man was created on the 6th day. This means that as soon as man came forth from the creating hand of God, his first day, which was God's 7th day, was about to begin. Thus, what was the 7th day to God was the first day to men. Amen. So maganda ito. Ito lahat ng ito naging principle eh. Noong ang Diyos ay gumawa, ang kanyang gawain ay maglikha. Nilikha niya ang maraming bagay, tuloy-tuloy. At pagkatapos niyang likhain ang maraming bagay, kahuli-hulihan, nilikha niya ang tao noong ika-6 na araw. Noong ika-6 na araw. So, ibig sabihin, 5 araw ang ginugol ng Diyos upang likhain ang maraming bagay. At lahat ng mga bagay na yan ay para sa tao. Nilikha niya yan para sa tao. So, yun yung goal ng Diyos. Ang lupa, ang mga halaman, ang anumang mga meron dyan, lahat ng yan nilikha ng Diyos upang ang tao ay umiral, mabuhay, matustusan ang kanyang pangangailangan. Anong ika-6 na araw, nilikha ng Diyos ang tao. At nung ika-7 araw, ang Diyos ay nagpahinga. Tapos na yung work niya. Minsan, pag natapos mo na lahat yung work mo, ang sarap din magpahinga eh. Pero pag hindi mo pa natapos, parang ano ka pa, yung maski magpahinga ka, hindi ka pa rin talaga napahinga. Kasi tayo, nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. Pero ang point ko dito, yung Sabat ay ang ika-7 araw ng Diyos at sa ika-7 araw na yan, siya ay nagpahinga. So ang kanyang ika-7 araw ay pahinga mula sa mga gawa. Pero ang tao naman, nilikha nung ika-6 na araw. No? Kaya ang kanyang unang araw ay ang ika-7 araw na kung saan ang Diyos ay nagpahinga. Yung ika-7 araw sa Diyos ay naging unang araw ng tao. Principle ito. Sa Diyos, nag-work muna siya at siya ay nagpahinga. Ang tao, nagpahinga muna sa kanyang unang araw na ika-7 araw ng Diyos bago siya gumawa. Kasi ang tao, gagawa din yan eh. Kung mababasa niyo yung Genesis,
Inutusan ng Diyos ang tao na gumawa doon sa hardin. So may work din na inutos sa kanya ang Diyos. Kaya lang, nag-rest muna siya kasama yung Diyos. Kaya, paano ba mag-serve sa Panginoon? Dapat mag-rest ka muna. Bago ka gumawa sa Panginoon. Ang unang gagawin natin bago tayo gagawa sa anumang mga paglilingkod ay ang makaisa ang Panginoon bilang ating kapahingahan. At ang ating gagawin habang gumagawa tayo ay manatili sa Panginoon upang tayo ay nagle-labor sa prinsipyo ng kapahingahan. Di ba? Hindi ka mabibigatan. Hindi ka maboboard. Di ba? Hindi ka mauubusan ng talino, ng tustos, ng lahat ng pangangailangan mo. Kasi kaisa mo ang Panginoon habang gumagawa ka. Kaya ang ganda yung principle ng Sabat. Di ba? Yung first day ng tao ay nagkataon, yun ang pahinga ng Diyos. At sa panahon na yan, hindi tayo gagawa. Sapagkat Sabat yan. Yan ay kapahingahan kasama ang Diyos. Pero gagawa din tayo. Next day na. Tuloy-tuloy na. Amen. Okay. Amen. The significance of this is that to God, the Sabbath was rest after work. But to man, it was rest first and then work. Diba? Yan yung sinasabi natin kanina. God first worked for 6 days and then He rested on the 7th day. But man rested on his first day and then began to work. Amen. So pag tinanong mo ko, Brother Danny, paano ba mag-serve sa Panginoon? Magpahinga ka muna bago ka mag-serve. At ang pahinga mo ay in the Lord, with the Lord. Then, pag ikaw ay kaisa na ng Panginoon, pwede ka na mag-serve. Huwag kang mag-serve kung hindi mo kaisa ang Panginoon. At ang principle ng Sabbath ay ang makaisa ang Panginoon. To rest with the Lord. At dahil New Testament ngayon, pwede natin makaisa ang Panginoon ng tuloy-tuloy. Hindi ito ayon sa araw. Antayin ko ang Sabado, mag-rest muna ako. Sige, magpe-pray ako, yung pagbasa ako ng Bible buong araw, gagamitin ko sa Panginoon. Sabado yan. Tapos, Lord's Day, pwede na ako mag-work. So, hindi ganon. Walang day o time na involved dito. Walang day or time. So, sa loob ng bagong tipan, ang ating paggawa ay ang espiritu. Sa espiritu, hindi involved yung mga time, date, mga ganyan. Kasi ano siya available na siya sa lahat ng oras. Kaya, at least, may nakita tayo rito. Amen. Exodus 31:12-17. We see that the builders of the tabernacle were charged not to begin working until they had rested with Jehovah and had been refreshed, that they could work for Him and with Him. So naniniwala ako nung panahon nila sa Old Testament, bagamat literal ang araw, kasi Old Testament yan nasa 7th day, talagang magre-rest itong mga builders ng tabernacle. Magre-rest sila. Pero ang rest nila, dahil sila ay nagtatayo ng tabernakulo, ay spiritual rest din. Maring nagre-rest sila, nananalangin sila, nagpupulong sila, tinatanggap nila ang liwanag, kung paano nila gagawin yung work na yan. At may mga tao nagtuturo din sa kanila. So hindi yan isang rest na physical lang. Ang rest nila ay spiritual pa din sa lumang tipan. At lalo ngayon sa bagong tipan. Ang rest natin na sinasabi natin with the Lord
ay ang ating espiritu. Paano ka magiging with the Lord? Sa pamamagitan ng espiritu. Dapat nakalagak ang ating buong katauhan sa espiritu. Diyan tayo nagkakaroon ng tunay na kapahingahan. Amen. 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 Okay, so, however, this work would not go on continually. Rather, it would be a work in intervals for 6 days of labor and 1 day rest. With every interval, the beginning is a day of rest, following by 6 days of work. Then there would be another interval, beginning with rest and continuing with work. So, tama naman yung sa Old Testament, magre-rest sila, tapos magpapahinga sila. Magwo-work sila ng ilang araw, tapos magpapahinga sila. Okay, then magwo-work ulit sila, magpapahinga sila. No? So yung rest day nila ay Sabat talaga. 7th day. No? Na kung saan inutos ito ng Diyos sa kanila sa lumang tipan. At ito ay naitala sa kautusan na binigay ng Diyos kay Moses. Malinaw naman. Oo. Ang dinadagdag lang natin, okay, ang kanilang pahinga, hindi lang yung rest, hindi katulad ngayon ng mga tao nagtatrabaho, yung mga trabahador. Pag nagre-rest sila, inuman na yan, ano pa, o yung iba naman magpapasyal, magmumol, matutulog maghapon, o ano, hindi. Ang rest talaga ay Sabbath rest na kung saan kasama nila ang Panginoon na nagre-rest. Kasi yan yung symbolic yan eh. Na ang Diyos ay nag-rest nung 7 araw at inatasan niya yung tao na magpahinga sapagkat sila ay gumagawa para sa Panginoon. We have emphasized that to God the Sabbath is the 7th day and to man the 1st day. That God worked for man's enjoyment and rest, and that man enjoys what God has accomplished in his work in order to work with God. Man in his first day enjoyed what God accomplished in the previous 6 days. Amen. Madami kasing prinsipyo rito na tinuturo sa atin. Sa Diyos, okay, gumawa siya ng 6 na araw. Lahat ng ginawa niya ay para sa tao. Para sa tao. Kung tutusin, ang Diyos natin, talagang pinahalagahan niya ang tao. Kinumpleto niya ang pangangailangan ng tao. At ang tao naman, yung first day niya na Sabat, in-enjoy niya lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanya. Hindi lang siya nagpahinga, kundi in-enjoy niya. Kaya nga sa lumang tipan may mga feasting eh. May mga feasting eh. Yung feasting ay ang pagtatamasa ng kung ano ang binigay ng Diyos sa kanila. Dinadala nila, nagpe-fiesta sila sa lahat ng mga blessing ng Panginoon. At tayo, nagpapahinga tayo sa pamamagitan ng pagtatamasa sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin. Diba? Ang dami yan na-accomplish. Sinasabi nga natin, lahat ng mga proseso niya ay accomplishment na ginawa ng Diyos para sa atin. At ito ay naging pagtatamasa natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa Panginoon. Kaya ang pakikipag-isa sa Panginoon ay ang pagtatamasa ng lahat ng mga bagay na ginawa niya. Sa kanyang panig, ito ay work, ito ay isang gawain na ginawa niya para sa tao. Okay. At nagpahinga siya sa 7 araw. Sa atin naman, noong 7 araw na kung saan ang Diyos ay nagpahinga pagkatapos niyang gumawa ng maraming bagay, ito naman ay ang unang araw natin para tamasahin ang lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa atin. Upang tayo ay magtamasa. So, unti-unti nakikita natin kung ano ang prinsipyo ng Sabat.
Isa sa prinsipyo ng Sabat ay ang tamasahin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ano pa? Ang magpahinga, makiisa sa Diyos bago gumawa ng anumang bagay. So ito ang prinsipyo ng Sabat. At nakita rin natin na ang Sabat, hindi naman siya bounded ng araw o oras o panahon. Kundi ito ay ginagawa natin sa lahat ng panahon. Araw kada araw, oras kada oras, minuto kada minuto, segundo kada segundo. So wala na siyang limitation. Hindi na siya panahon ng araw, kung anong araw yan. Sapagat hindi na panahon ng kautusan ngayon. Subalit, yung prinsipyo, nandyan pa din. Sabat. Yun ang sinasagawa natin. Ang sinasagawa natin ngayon, hindi yung literal na Sabat, kundi prinsipyo ng Sabat. Yan ay ang magpahinga kasama ang Panginoon. Tamasahin lahat ng ginawa ng Panginoon. Amen. Then in the following 6 days, man worked with God. After 6 days' work, man again first enjoy what God had accomplished. And then he worked again the following 6 days. This proceeds as a cycle. This cycle is a sign that we are one with God. Amen. So cycle. Rest, work, work, rest. Enjoy kung ano nagawa ng Panginoon. Cycle. Cycle. Pero sa atin, simultaneous siya. Habang nagre-rest tayo, nag-work tayo. Habang nag-work tayo, nag-enjoy tayo kung anong ginawa ng Panginoon para sa atin. At ito ang buhay natin ngayon. Kaya sinasabi rito, ang buhay natin ay ang makaisa ang Diyos. Tama naman. So, yan ang Sabat. At least, naliwanagan tayo. Ganyan pala yan. Amen. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nagpahinga. Pagkatapos mo maisagawa ang lahat ng bagay para sa tao. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na sinagawa mo. Ito naman ay naging para sa aming pagtatamasa, para sa aming karanasan, sa panahon ng aming kapahingahan. Kaisa ka rin namin, Panginoon, pinakita mo sa amin na ang simula ng aming buhay ay ang magpahinga kasama ka, tamasahin ang lahat ng isinagawa mo para sa amin. Nang sa ganon, kami ay magkaroon ng kalakasan na maglingkod para sa iyo. Amen.